Bakit ang mga nakaraang ba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang freeze na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. 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 Sa akin lang. Alam niyo po mga kaibigan, kung sa panahon noon na wala pang internet, at sa panahon wala pang Facebook, wala pang TikTok, at kung ano-ano pang social media account na meron sa kasalukuyang panahon, yung pong sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang sabi niya, walang ibang gumawa ng ganyan, kundi siya lang. Yun po ay isang malaking kasinungalingan. Pero magmumukhang totoo yun kung siguro wala pang internet sa kasalukuyang panahon. Alam niyo po, nung sinabi niya yun, mukhang pilit niyang itinatago yung naging karanasan ng kanyang pamilya sa pamumuno ni Cory Aquino. Kasi sa panahon pa lang po ni Cory Aquino, break record na kagad kung ano man ang gustong patunayan ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Kasi sa kasaysayan ng mga presidente sa Pilipinas, si Cory Aquino po ang may pinakamalawak na pag-freeze ng account. Para nang sa ganon, ay yung mga yaman na mayroong alegasyon na ninakaw ng mga Marcos ay ma-freeze. Hindi lang yun. Hindi lang sa mismong mga first degree family ng Marcoses, kundi maging sa kanilang mga kapamilya. At isa pa, pagkatapos ng panunungkulan ni Cory Aquino, sa panahon po ni Fidel Ramos, may malawakan rin po siyang pag-freeze ng account sa mga natitira pang yaman na inaakalang yun ay mga ninakaw rin ng mga Marcoses. Masyadong malawak kasi na aligasyon yan at hanggang ngayon ay questionable pa rin ang karamihan dyan base sa mga mambabatas at base sa mga taong humarap noon sa mga Marcoses. Ngayon, hindi lang ho yan. Pagkatapos po ni Fidel, kay Gloria Macapagal Arroyo po, na nanungkulan bilang presidente noong 2001 hanggang 2010, siya rin po ay nagpa-freeze account din para maharang yung mga pera o pondo na hawak ng mga fertilizer fund scam at saka NBN ZTE. So paano sasabihin ni Marcos na wala kang makikitang ganyan kundi sa akin lang? Isang malaking kasinungalingan po yun. Hindi lang yan. Maging kay Noynoy Aquino noong 2010 hanggang 2016. Yung pong PDAP scam at saka yung DABIN scam, yan po ay nagkaroon din ng pag-freeze account dyan. Sa panunungkulan ni Noynoy Aquino nung panahon niya, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para utusan ng ombudsman at ang AMLAC. Paano sasabihin ni Marcos na siya lang ang nakagawa doon? Baka ang gustong sabihin, baka ang gustong ipunto ng Pangulong Marcos Jr. ngayon, sa pagitan niya at ni former President Rodrigo Duterte. O nagkakamali kayo mga kaibigan. Alam ko, matatalino po kayo. Sa panahon po ni Rodrigo Duterte, meron din pong pag-freeze ng mga account. Malawak rin ang naging pag-freeze account sa panahon ni Roa Rodrigo Duterte bilang presidente nitong nakaraan. Dahil yung pong mga opisyales ng BOC at saka ng BIR ay ipinreeze para hindi makatakas. Bago pa man magkaroon ng paglilipat ng mga ari-arian, freeze na kagad. Ngayon, masyado pong ipinagmamalaki yata ng Pangulong Marcos ang kanyang sarili, itinatanyag ang kanyang sarili sa kasalukuyang panahon. Bakit? Nakakapagtaka. Ngayon ay lumalabas na siya para magpa-interview. Hindi ba kayo nagtataka mga kaibigan? Lumalabas na siya sapagkat ang pinakamatinik niyang kalaban, pinakamatinik niyang makakasagupa, pinatahimik niya pa temporary. Sinasamantala niya ngayon na magsalita at magpabango sa kanyang mga interview dahil alam niyang tahimik ngayon ang pinakamalakas na sasagupa at babangga sa kanya. Alam naman ng karamihang Pilipino na si Senator Rodante Marcoleta ay ginawan lamang ng kaso para nang sa ganon ay temporary tumahimik ka muna.
At habang tahimik nga siya, ito naman mga naiwan na tuta ni Marcos, malayang magagawa kung ano ang gusto nilang gawin ngayon sa Senado. Halimbawa, ngayon po na napapanood ninyo yung mga video ngayon sa Senado. Alam natin na ang Senate President sa kasalukuyan ay si Gatchalian. Si Senator Gatchalian. May tagpo po na may karapatan naman talaga si Senator Cayetano na mag-raise ng kanyang statement para nang sa ganon ay mapakinggan rin siya kung anong side niya tungkol sa mga bagay na pinag-uusapan ngayon. Pero nakakatawag pansin ho eh. Ano po ginagawa ni Senate President Win Gatchalian? Dinidedma. Dinidedma niya. Sabay pukpok kagad ng kahoy na martilyo sa lamesa niya, no? Para nang sa ganon ay matapos kagad. Actually, planado nila yan. Planado nila yan. Alam naman nila na si Senator Marcoleta may angking talino. At kapag ka nagsasalita yan ng tungkol sa batas, hindi po yan katulad ng mga ibang senador na pa-English, pa-Latin word. Si Senator Marcoleta, kapag ka nagpaliwanag ng batas, ay sa paraan na maiintindihan, hindi lang ng mga kasama niya sa loob ng Senado, kundi ng mga taong Pilipino. Yun ang pinakamahalaga. Karamihan po kasi ng mga nandyan, tumanda na nga po. Diyan na nga po kayo tumanda sa Senado. Pero ang ending point pa rin, nakikita pa rin natin, mataas pa rin ang gasolina, mataas pa rin ang bilihin. Kapag ka umulan ng kaunti, ang lugar sa Pilipinas ay talagang sandamakmak ang baha. Ganun talaga. Kaya sa susunod, kapag ka dumating na po ang 2028, mag-isip-isip kayo mga kapwa Pilipino. Huwag muna tayo doon sa kulay ng bawat kandidato. Huwag muna tayo doon sa bawat tao na napalapit na sa atin. Doon tayo sa totoo. Doon tayo sa kung ano ang dapat para sa bansang ating minamahal, di ba? Kasi kapag ka dumating ang generation ng ating mga anak hanggang sa kaapu-apuhan, sila magmamana ng mga maling desisyon ng mga Pilipinong hindi nag-isip kung sinong tamang iboboto.